Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang napaka-detalyadong tanong mula sa ating ka-TH na si Levi Mix. Sabi niya sa kanyang komento dito, Sir Elmo, good morning. Palagi akong nanonood ng inyong mga videos. Magtatanong lang po sana ako, mayroon bang binaon ang mga sundalong Hapon na drum na puno ng mga rods, hugis rod na may haba na 8 inches bawat isa at balot ng alkitran o tar. Nung kumuha ako ng sample para ipasuri, ang lumabas na content ay copper, zinc at saka lead. Base sa iyong karanasan, mayroon bang ganitong klaseng deposito ang mga Hapon? At ayan, isa itong napakagandang tanong mula kay ka-TH na si Levi Mix. Alam niyo mga ka-TH, napakaraming mga treasure hunters sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Makakakuha sila ng magandang signal, maghuhukay ng ilang talampakan, at ang sasalubong sa kanila ay isang lumang drum o bakal na crate. At kapag binuksan, imbis na makinang na dilaw na metal, ang makikita ay mga misteryosong metal rods na nakabalot sa maitim at mabahong alkitran. Dito na madalas pumapasok ang panghihina ng loob. Marami ang nag-iisip, naloko na, basura lang pala ang nahukay natin. Pero teka muna mga ka-TH, huwag muna kayong mawalan ng pag-asa. Bakit nga ba nag-abala ang mga sundalong Hapon na ibaon ang mga ganitong klaseng metal kung hindi naman pala ito purong ginto? Ito ba ay isang decoy o may mas malalim at mas mahalagang dahilan kung bakit ito naruroon? Kaya sa video na ito, base sa aking sariling pagbabasa, obserbasyon at mga karanasan sa larangang ito, ay hihimayin natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng nahanap ni ka-TH dito. Unahin muna natin ang naging resulta ng laboratory test na ipinagawa ni ka-TH. Sabi niya, ang lumabas na content ay copper, zinc at saka lead. Napakahalaga ng hakbang na ginawa ni ka-TH dito kung saan ay kanyang ipinasuri. Dahil dito pa lang ay nagkakaroon na tayo ng siyentipikong basihan kung ano ang hawak natin. Ngayon, kapag pinaghalo mo ang copper o tanso at ang zinc, ang nabubuo nating metal ay tinatawag na brass. Ang brass at lead ay dalawang uri ng metal na napakahalaga noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga metal na ito ay hindi basta-basta basurang itinapon lamang. Ang mga ito ay tinatawag na strategic metals o mga metal na may mataas na gamit sa industriya at sa militar. Ngayon, bakit ito nakabalot sa alkitran o tar? Ang alkitran ay isang napakahusay na sangkap para labanan ang kalawang at pagkasira ng metal. Kapag ang isang bakal o anumang metal ay binalot mo sa alkitran bago mo ito ibaon sa ilalim ng lupa, pinoprotektahan mo ito laban sa asido ng lupa, moisture at saka tubig bayan. Ibig sabihin, ang layunin ng mga sundalong Hapon kaya nila binalot ito sa alkitran ay para masigurong hindi ito mabubulok o masisira kahit lumipas ang 10, 20 o 100 taon sa ilalim ng lupa. Ang presensya pa lang ng alkitran ay sapat ng patunay na ang bagay na iyan ay sadyang inihanda para sa pangmatagalang pagtatago. May intensyon na balikan ito sa hinarap. Ngayon ay tukuyin naman natin kung ano ba talaga ang mga hugis rods na ito na may habang 8 pulgada. Sa aking sariling pag-a-analyze, may 3 malaking posibilidad kung ano ang totoong gamit ng mga ito noong panahon ng giyera. Una ay bilang ammunition components
at saka raw materials. Ang kombinasyon ng lead, copper at zinc ay ang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga bala at mga shell casings ng mga baril at kanyon. Ang lead o tingga ay karaniwang ginagamit na pinakaulo ng bala dahil sa bigat nito, habang ang brass naman na gawa sa copper at zinc ang ginagamit na pinaka-bulsat o cartridge case. Ang mga 8 pulgadang rods na ito ay maaaring mga blanks o raw materials na hindi pa natatapos iproseso. Ang plano ng mga sundalong Hapon ay dalhin ito sa kanilang mga takong arsenal o paggawaan ng bala sa kabundukan para magsilbing supply. Pangalawa ay maaaring electrical o mechanical parts. Maaari rin ang mga rods na ito ay bahagi ng mga makinarya o komunikasyon. Ang copper at brass ay napakahusay na conductor ng kuryente. Noong panahon ng gyera, gumagamit ang mga sundalong Hapon ng mga grounding rods para sa kanilang mga radio communication setup, generator at iba pang kagamitang elektrikal. Ang habang 8 inches ay saktong sukat para sa mga espesipikong bahagi ng kanilang mga mechanical na kagamitan o mga koneksyon sa radyo na kailangang protektahan laban sa weather conditions gamit ang alkitran. At ang pangatlo ay ballast o pabigat. Yan, or weights. Ang isa pang anggulo ay ginamit ang mga ito bilang ballast o pabigat. Ang lead ay napakabigat na metal. Sa mga operasyon ng military logistics, gumagamit sila ng mga heavy metal rods para magsilbing panimbang sa mga sasakyang pandagat, aircraft o maging sa mga mechanical na hoist at crane na ginamit nila sa pagbaba ng mga mabibigat na kargamento sa mga tunnel. At ngayon ay dito na tayo papasok sa mas malalim na usapan na alam kong gustong-gusto ninyong malaman. Bakit nga ba ito ibinaon sa lupa sa loob ng isang drum? Base sa aking karanasan at mga kwento sa site, may dalawang pangunahing rason kung bakit ito ginawa ng mga sundalong Hapon. Una ay ang konsepto ng supply caches. Noong papatapos na ang gyera at paurong na ang mga sundalong Hapon, paakyat sa mga bulumunduking bahagi tulad ng Cordillera, alam nila na mapuputol ang kanilang supply lines. Kaya ang ginawa nila, nag-iwan sila ng mga tinatawag na supply cache. Yan, supply caches sa iba't ibang estratehikong lugar. Ang mga supply caches na ito ay hindi naglalaman ng ginto. Ang laman nito ay mga pagkain, gamot, piyesa ng sasakyan, langis at mga krudo. Pati na rin ang mga industrial metals na tulad ng nahanap ni KTH. Ang layunin nila ay itago ang mga ito pansamantala para kapag bumalik ang kanilang pwersa o kapag nangailangan ang kanilang unit ng resupply, mayroon silang makukuha sa mga markadong lugar. Kaya kung nakahukay ka ng drum ng metal rods, nakahukay ka ng isang authentic military supply cache. Ayan, ang pangalawa ay ito ay maaring estratehiya ng decoys o dummy pressure lamang. Kaya ito ang ikalawang rason na dapat nating bantayan ng husto. Ang tinatawag na decoy. Ang mga sundalong Hapon ay napakatalino pagdating po sa defensive tactics. Alam nila na darating ang panahon na may mga lokal na mamamayan o mga kaaway na maghuhukay sa kanilang mga iniwang site. Para maligaw ang mga naghuhukay, naglalagay sila ng mga metal objects o mga drum na puno ng bakal sa mababaw na bahagi ng hukay. Mga 5 hanggang 10 talampakan mula sa ibabaw. Kapag ang isang naghahanap ay nakakuha ng malakas na signal at nahukay ang drum na ito na puno ng tanso at tingga, madalas na reaksyon
ay mapapagod sila, madidismaya sila at iisipin na basura lang, basura lang, bakal lang pala ang nandito. Yan. Pagkatapos nun, iiwanan na nila ang site at hihinto na sa paghuhukay. Yan ang eksaktong layunin ng decoy. Ang pahintuin ka o patigilin ka sa paghukay ng mas malalim upang hindi mo marating ang totoong kayamanan ni Yamashita na nakabaon pa pala sa ilalim ng drum na iyon. Kung ikaw ang nakatagpo ng ganitong deposito, ano ang susunod mong dapat gawin? Meron tayong ilang mga tip dito, lalong-lalo na para kay ka-TH Levy Migs at sa lahat ng, syempre, lahat ng ating mga kasama na may katulad na sitwasyon. Una ay huwag kang ma-disappoint. Yan, ang pinakauna sa lahat. Huwag kang panghinaan ng loob. Bagamat hindi purong ginto ang lumabas sa iyong laboratory test, ang pagkakaroon ng drum na may alkitran at mga industrial metal rods ay isang 100% na positibong indikasyon. Ibig sabihin nito, lihitimo ang iyong site. May naganap na totoong aktibidad ang mga sundalong Hapon sa mismong tinatayuan mo. Hindi chismis, hindi kwentong barbero, kundi may pisikal na katibayan ka na may ibinaon dyan. Mas maganda na ang nakakuha ng mas maganda yung nakakuha ka ng drum ng tanso kaysa naman maghukay ka sa lugar na purong bato at lupa lang pala ang laman. Ang pangalawa ay mag-re-scan at suriin ang paligid at ilalim. Ito ang pinakamalagang aksyon na gagawin mo, ka-TH Levy ngayon, kung saan ay mag-scan muli. Huwag mong iisipin na tapos na ang laban dahil nakuha mo na ang drum. Ang drum na iyan ay maaaring nagsisilbing isang buhay na marka o harang. Kaya subukang suriin mo ulit kung may signal pa sa ilalim ng mismong pinagkunan mo ng drum. Sa maraming kaso sa kasaysayan ng treasure hunting dito sa Pilipinas, ang mga decoy na drum ay nakapatong sa ibabaw ng isang sementadong slab o malaking bato. At sa ilalim pa nito, matatagpuan ang tunay na deposito. Kaya tignan din ang paligid sa radius na 5 metro. Baka ang drum na iyan ay isang pointer na marka na nagsisabing ang tunay na hinahanap mo ay nasa kaliwa o kanang bahagi nito. At ang pangatlo, tignan din natin ang praktikal na bahagi. Kahit hindi iyan ang kayamanan ni Yamashita na ginto, ang copper o tanso at brass ay may mataas pa ring halaga sa scrap metal market ngayon. At dahil ito ay mga historical artifacts mula pa noong panahon ng giyera, may mga collectors at eksperto na interesadong bilhin ang mga ganitong klase ng kagamitan dahil sa kanilang kasaysayan. Kaya sa isang banda, may balik pa rin ito sa nagastos mo sa inyong operasyon. At sa kabuuan, salamat muli kay ka-TH Levy Migs sa iyong napakagandang tanong. Ang nahanap ninyo ay isang tunay at lehitimong naiwan ng mga sundalong Hapon. Malaki ang posibilidad na ito ay isang industrial supply cache o kaya naman ay isang matalinong decoy para iligtas ang isang mas malaking deposito sa ilalim. Ang susi dito ay ang pagpapatuloy ng pagsusuri ng may tamang pag-iingat. Kayo naman mga ka-TH na nanonood hanggang sa bahagi na ito ng video na ito, may nahanap na rin ba kayong mga lumang drum na puno ng mga misteryosong metal rods o iba pang kakaibang material tulad ng alkitran? Ano ang ginawa ninyo at ano ang naging resulta ng inyong paghuhukay? I-share ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba para sama-sama tayong matuto. At dito na nagtatapos ang video na ito mga ka-TH.
Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.